Ito ay isang kwentong naganap sa pagitan ng dalawang taong hindi inakalang pagtatagpuin sila ng tadhana. Siguro ay may mga bahagi ng kwentong ito na maituturing na corny, kabaliwan, kasalanan, kahangalan. Ngunit may mga bagay din na alam kong mauunawaan ng karamihan. Ang kwento ay magsisimula sa paglalahad ng ating bida, si Jarius. Ako si Jarius, 32, married, taga Pampanga. Matangkad sa taas na 5'10", medyo maputi, di kagwapuhan, may pagka-chubby, pero hindi naman maituturing na mataba. Mga ilang linggo pa lang ang nakararaan nang makahiligan kong gumawa ng ibang account sa Yahoo upang magamit sa pakikipag-chat sa Yahoo Messenger. Actually, my main purpose in creating a Yahoo account is to have an FS account. I never knew why on that day I decided to create such account. Maybe because I am tired of using my FB. Just maybe. Who on earth doesn't have an FB, right? In short, naging addict na ako sa FS. Hindi dahil sa features nito, kundi dahil sa mga user accounts na na-review ko. I like viewing pictures. Men's sexy pictures. Yes, I am expecting those reactions. I am bi. Mahirap na maituturing ang sitwasyon ko bilang bi na may asawa. Sa kaalaman ng lahat, walang nakakaalam sa other side ng aking manhood. Hindi naman kasi ako halatang bi. Oo, may pagkamalamya ang aking kilos, ngunit di mo iisipin na ako ay bi. Marami ang makakaunawa sa sitwasyong sinasabi ko dahil marami din dyan na pareho ng aking kalagayan. Simula nang ma-addict ako sa FS ay madami na akong naging friends at kachat sa YM. Merong mga kusang nag-ask na i-add ko sila at meron din namang ako ang nag-a-ask. Dumami ang mga kachat ko at mas lalo akong nahook sa pakikipag-chat. Natuto rin akong mag-C2C kahit hindi ako sanay. Minsan may mga di ako pinagbibigyan ma-view ang aking cam dahil sa nahihiya ako. May pagkamahiyain kasi ako dahil lagi kong iniisip na chubby nga ako at baka di ako magustuhang kachat nung makakaharap ko. Alam ko naman na di lahat ng chatters ay pare-pareho ng ugali, ngunit di pa rin yun sapat upang di mawala yung hiya ko. Isang araw, habang ako ay nasa aking desk sa trabaho ko, ay nag-online ako sa YM dahil wala naman akong gaanong ginagawa. Ewan ko ba kung bakit kapag online na ako ay magsisimula ng mga YM contacts ko na mag-buzz. Para bang ang feeling ko ay pinag-aagawan akong makausap. Habang kausap ko ang ilan sa aking mga friends, biglang may nag-request na i-add ko siya sa list ko. Dahil ako naman ay masyadong friendly, wala akong nire-reject sa mga request. Si LK, hindi niya yung tunay na pangalan. Well, malalaman niyo mamaya kung bakit LK. Siya ang new friend ko sa aking list. Wala namang kakaiba kay LK kung tutuusin. Mabait siya kausap, tsaka makwento din katulad ng iba. Sa pagkakaalala ko ay napunta ang aming usapan sa pagiging bi. Oo, bi din si LK at may asawa at anak. Ito siguro yung dahilan kung bakit para sa akin ay naging kakaiba siya sa karamihan. Marami kaming pagkakatulad, di lamang sa estado ng buhay, kundi pati na rin sa pananaw. He loves his family so much and so do I. Bukod pa sa pareho kaming age 32, loko at pilyo kaming magkausap. Marami akong nalaman tungkol kay LK dahil na rin sa mga kwento niya. Taga QC siya at doon din nagtatrabaho. Bukod pa dito, nabanggit din niya sa akin ang kanyang mga sexual activities sa mga guys. Nagpalitan kami ng kwento tungkol sa bagay na to. Dahil nga sa nararamdaman kong sobrang open na rin siya sa akin,
di na ako nag-alangan na magkwento rin sa kanya. Nasabi ko sa kanya ang mga guys na nagdaan sa buhay ko simula pa noong wala pa akong asawa at anak. Naging open naman kami sa mga ganong usapan. Meron rin naman akong mga karanasan sa mga guys na hindi ko naman nililihim sa mga kachat ko. Pero syempre, sila lang ang nakakaalam at hindi ang pamilya ko. Kaya nga ang mga accounts na gamit ko sa YM at FS ay hindi ko tunay na pangalan. Ito rin ang dahilan kung bakit wala akong profile picture na sarili ko. Ang lahat ng ito ay bahagi ng pag-iingat ko na malaman ng mga kakilala ko ang tungkol sa pagkatao ko. Ang unang naging karanasan ko sa kapwa ko lalaki ay nangyari noong ako ay 23 years old pa lamang. Taga-QC siya at nakilala ko lang siya sa WAP na usong-uso noon dahil sa free chatting sa mobile phone. Di ko na lang babanggitin ng kanyang pangalan pero nagkaroon kami ng intimate relationship. Yun ang una kong serious relationship sa isang guy na nagtagal din naman ng ilang buwan. Oo, malayo ang place ko sa place niya, ngunit hindi ito naging hadlang upang magkita kami at mag-sex. Sa kanya ko unang natikman ng isak ng kapwa lalaki. Honestly, nagustuhan ko yon kung kaya't naulit yon ng ilang beses. Sa kanya ko rin unang naipatikim ang init ng aking bibig at likot ng aking dila sa pag-BJ. Sa una pala ay nakakailang at parang nakakahiyang gawin lalo't di naman ako sanay. Pero may dalawang bagay na ayaw kong gawin. Ang magpatira sa puwet at maglabas sila ng katas nila sa bibig ko. Di ko alam kung bakit, basta ayaw ko lang. Pero ang nakakatawa, gustong gusto ko naman yung ginagawa sa kanila. To cut my story short with this guy, natapos ang aming relationship sa kadahilan ng hindi ko na rin babanggitin. Dahil para sa akin, mahirap paniwalaan. Pagkatapos ng relasyong iyon ay may mga naging escapades pa rin naman ako sa mga guys. Yun nga lang ay hindi na mga serious relationships. May dalawang one night stand lang at isa pang relationship. But this time, may asawa at anak na ako. Taga Cavite siya at mas bata ng di hamak sa akin. Sabi niya ay 20 na siya at nagtatrabaho na. Nagtagal din ng ilang buwan ng aming relationship kahit may pamilya na ako. Naulit ng ilang beses ang pagtatagpo namin sa QC upang mag-sex. Natapos din ang relasyong iyon dahil ayon sa kanya ay di daw kami para sa isa't isa. Well, hindi ko kasi ugali ang ipagsiksika ng sarili ko sa taong ayaw na sa akin. May iba pa siyang sinabing dahilan ngunit hindi ko alam kung totoo nga mga sinabi niya o gumagawa na lang siya ng rason. Hindi ko talaga alam. I told myself that I am not meant to be loved by a guy because I am married. Who on earth would settle for a relationship that has no assurance, right? Lumipas sa mga panahon at di ako nagkaroon ng bagong relasyon. At kahit ang mga one night stand dahil na rin sa sarili kong desisyon. Ang akala ko ay hindi na ako muling makakatagpo ng lalaki na muling magiging bahagi ng aking buhay. Heto nga, at dumating ng di inaasahan sa buhay ko si LK. Si LK na bigla na lamang naging friend ko sa YM na ayon sa kanya ay nakita lang niya ang email address ko sa FS. Naging bukas kami ni LK sa aming mga saloobin at mga bagay-bagay sa aming buhay. Nag-trade pics na rin kami kaya more or less ay alam na namin ang itsura ng bawat isa. Hanggang sa magpalitan na rin kami ng mga CP numbers at naging mag-textmates. Pareho kaming maingat sa mga bagay na tinatext sa bawat isa dahil nga baka mabasa ng aming mga asawa. Hindi ko sinabi nung una kay LK na unti-unting nahuhulog ang loob ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero naramdaman kong magaan na ang pakiramdam ko sa kanya.
Kaya't nang magkayayaan kami na magkita ay di na rin ako nag-alangan. Nagkataon naman na ako ay may pinuntahan sa Maynila at nasabi ko ito sa kanya. Dumating ang araw nang ako ay nasa Maynila na at nagkita kami sa Farmers Cubao. 1:30 yun nang makarating ako sa aming meeting place at aaminin kong kumakabog ang dibdib ko sa sobrang kaba. Nasa biyahe na rin noon si LK at dinedescribe niya yung kanyang suot na blue-green na striped polo shirt, maong pants, nakasalamin at nakakap. Nakakatawa nga na paglipas ng ilang sandali ay nandun na pala siya sa meeting place namin at hindi ko siya agad nakita. Nag-text lang siya sa akin at sabi ay nandun na nga daw siya hanggang lumapit na siya sa akin. Nagngitian at nagkamustahan kami habang nagkakamayan. Di nga siya kagwapuhan, ganon din naman ako pero di naman yun yung mahalaga sa akin. Pero cute siya at may taas nga siya na 5'7". Sabi ko sa sarili ko na at least totoo yung mga sinabi niya sa akin. Napansin ko na nangingiti-ngiti siya. Yun pala tanaw niya na yung Sogo Hotel na hindi naman kalayuan sa aming tagpuan. Alam naman namin na magse-sex kami sa pagtatagpo namin yun kaya di na kami nagkailangan ng makita namin yung Sogo. Naglakad kami papunta doon at habang magkasabay na naglalakad ay patuloy kami sa pagkakamustahan. Tama nga siya na medyo may pagkamahiyain siya gaya ko. Sa chat kasi at text ay wala kaming keme. Pero nang makita kami ay halata sa aming dalawa ang pagiging tahimik. Dumaan kami sa isang convenience store para bumili ng tubig. Para siguro di kami matuyuan ng lalamunan. 2:00 ng hapon nang pumasok kami sa Sogo at ako ang dumiretso sa desk upang magtanong kung may available na rooms. Nahalata ko kay LK na balisa siya at palinga-linga. Sa bagay, alam ko naman na first time niya sa Sogo. Hindi nga niya alam na pwede palang pumasok ang 2 lalaki o 2 babae doon. Nang ayos ng payment, nakuha ko na yung susi ay niyaya ko na siyang umakyat. Habang nasa loob kami ng elevator ay panay naman ang tingin ng kasabay naming couple na lalaki at babae. Pakialam ko ba sa kanila kahit anong isipin nila? Itutuloy.